Ito yung phone na kailangan mong pag-isipang mabuti, lalo na kung nagdadalawang isip ka kung upgrade ba talaga siya o hindi. Kasi pag tinignan mo yung specs, parang yung dati lang. Hindi siya yung tipong mapapawaw ka, kaya ang tanong ngayon, sulit ba siya pang daily mo o hindi? Lalo na kung ang presyo niya ay under 10K. Ang phone na pinag-uusapan natin dito ay ang pinakabagong Redmi Note 15 at simple lang ang goal ng video na to. Tulungan kang mag-decide kung may sense ba talaga siya para sa pang-araw-araw mong gamit. Hindi ito pang hype at lalong hindi pang flex. Usapang praktikal lang. Lalo na kung galing ka sa Redmi Note 14 o mas luma pang model. Simulan natin sa display. Kasi kahit hindi ka techie, ito kasi agad yung unang napapansin. Meron siyang 6.77-inch Full HD Plus AMOLED display na may 388 ppi at 120Hz refresh rate. Importante itong banggitin kasi dito talaga nanggagaling yung overall experience mo. So ngayon, mas malaki na yung screen niya kumpara sa dati. At ramdam mo agad yun dahil mas malawak na yung viewing angle. Mas okay na siyang panoodan ng videos at mas komportableng mag-scroll lalo na kung matagal kang nakatutok sa screen. Yung 120Hz hindi na bago yan pero mahalaga pa rin. Kasi pag sanay ka na sa smooth, ayaw mo nang bumalik sa mas mabagal. Ang advantage kasi nito, mas tuloy-tuloy yung scrolling, mas natural tingnan at mas hindi nakakapagod sa mata lalo na kung mahaba ang screen time mo. Isa pang malaking bagay dito yung brightness. Kaya niyang umabot hanggang 3200 nits. Ibig sabihin nito kahit nasa labas ka at tirik ang araw, malinaw pa rin yung screen. Kaya hindi mo na kailangan itagilid yung phone o maghanap ng lilim. Kaya para sa madalas na nasa labas tulad ng rider, field worker o nagko-commute, malaking bagay yan. So sa display pa lang, malinaw na kung ano yung binabayaran mo. Mas malaki, maliwanag, smooth at AMOLED. Hindi siya dahilan para mag-upgrade pero malaking plus yan kung heavy user ka lalo na sa entertainment. Ngayon, punta naman tayo sa design at build kasi ito yung ramdam mo sa kamay. Mas manipis at mas magaan siya kumpara sa dati. Kaya hindi siya nakakapagod hawakan kahit matagal. Plastic pa rin ang likod at frame pero sa presyong under 10K, normal na yan. Ang mahalaga, hindi siya mukhang cheap. Simple lang yung design, malinis at pang-araw-araw talaga. May mga pagpipilian ka ring kulay tulad ng blue, black at purple. May IP64 dust at splash resistance din siya. Again, hindi siya pang swimming pero sapat na siya para hindi ka kabahan pag umulan bigla o may talsik ng tubig. Ngayon, punta tayo sa camera. Dito magiging malinaw tayo agad. Meron siyang 108 megapixel main camera at 2 megapixel depth sensor. Walang binago sa main camera hardware. Kaya huwag kang mag-expect ng malaking jump lalo na sa quality. Sa normal na photos, okay siya. Malinaw naman lalo na kung maganda yung ilaw. Maayos pang documents at sapat para sa social media. Hindi siya pang flagship shots pero hindi rin siya nakakahiyang gamitin. Kung ano yung nakasanayan mo dati, ganun pa rin yung makukuha mo. Yung depth sensor pang portrait lang talaga. Meaning, hindi ito dagdag quality sa photo, kundi pang effect lang. At okay lang yun kasi yun naman talaga ang role niya. Pagdating sa video, kaya niya mag-record ng 1080p hanggang 60fps. Importante ko tong banggitin kasi marami ang nagvi-video kahit casual lang. Smooth enough siya para pang stories at pang memories. At real talk, hindi ito pang seryosohang vlogging ha, pero sa pang araw-araw na clips, okay na to. Sa selfie camera, may 20 megapixel. Sapat para sa video calls at pang social media. At eto pa, hindi ito yung highlight ng phone pero magagawa naman niya ng maayos ang trabaho niya. So sa camera, malinaw ang verdict. Walang upgrade. Same experience lang. Kaya kung camera ang priority mo, hindi ito yung dahilan para mag-upgrade. Ngayon, punta tayo sa battery kasi malaking factor to para sa desisyon mo. Meron siyang 6,000 mAh. Malaki yan, lalo na sa presyong under 10K. Kaya mas kampante kang gamitin buong araw. Kung mahilig kang mag-scroll at manood ng videos, mas matagal na siya ngayon bago ka mangailangan ng charger. Meron din siyang 33 watts fast charging. Hindi ito ang pinakamabilis, pero sapat para sa daily use. May bago rin dito kasi meron na tong 18 watts reverse charging. Ibig sabihin, kaya niyang mag-charge ng ibang device. Oo, hindi siya ganun ka-importante, pero sa emergency, malaking tulong siya, lalo na kung lobat yung earbuds o backup phone mo. Kaya kung galing ka sa phone na mas maliit ang battery, ito yung klase ng upgrade na maa-appreciate mo habang tumatagal. Ngayon, ito na yung pinaka-importante, yung
performance. Halos parehas lang ang experience mo kasi kahit nagbago ang pangalan ng chipset, same pa rin sa actual na gamit. Ang chipset niya, MediaTek Helio G100 Ultra. Sa version 11, nasa around 550,000 ang score niya. Importante natin tong banggitin, hindi para magyabang, kundi para mag-set ng expectation. Kasi kahit nagpalit ng pangalan yung chipset, same performance lang ang aasahan mo kumpara sa dati. Sa pang-araw-araw na gamit, mabilis siya. Walang problema sa basic apps, okay sa multitasking at stable naman sa normal use. Pero again, huwag kang mag-expect ng malaking difference kung galing ka sa dating model. Kung naglalaro ka ng ML, CODM at PUBG, same experience lang din. Kaya kung dati smooth sa settings mo, smooth pa rin ngayon. Kung may limit dati, andun pa rin yon. Meaning walang magic, hindi ito gaming phone. Pero para sa casual gaming, okay siya at stable. Ito pa, may 8GB RAM at 256GB UFS 2.2 storage. Importante yan kasi ibig sabihin hindi ka agad mauubusan ng space. Pwede kang mag-install ng maraming apps, mag-save ng photos at videos at hindi ka agad mag-iisip mag-delete. At ito yung maganda dahil kadalasan ngayon wala nang ganito. May option ka pa rin magdagdag ng storage via microSD kung kailangan. Out of the box, Android 15 na siya at may 4 major Android updates. Ang direct competitor talaga ng smartphone na to ay ang mga Transsion phones. Pero base sa experience namin, mas reliable ang software updates ng Redmi at Poco kumpara sa Transsion. Kaya kung nahihirapan kang pumili, pwede mo rin tong i-consider as a safer option in the long run. Kasi kung balak mong gamitin ang phone ng matagal, malaking factor yan dahil hindi ka agad maiiwan sa software support. Ngayon, pag-usapan natin ang features. May dual speaker siya na may Dolby Atmos at high-res audio. Kaya asahan mong mas malakas at mas malinaw ang tunog kumpara sa typical phones sa ganitong presyo. At dahil dyan, mas enjoyable manood at makinig kahit walang earphones. Hindi ito pang audiophile pero pang araw-araw ramdam mo yung difference. Isa to sa mga bagay na hindi mo hinahanap pero pag nasanay ka na, mahirap nang mawala. Ngayon, ilagay natin lahat sa tamang context, yung presyo. Yung 6GB RAM na may 128GB storage ay nasa 7,649 pesos. Habang yung 8GB RAM na may 256GB storage ay nasa 9,349 pesos. Hindi siya yung pinakamalakas at hindi rin siya yung pinaka-flashy. Pero kung titingnan mo kung ano yung pinakamadalas mong ginagawa sa phone mo, dito siya nagiging relevant. May malaking screen, maliwanag na display, mahabang battery life, stable na performance at maayos na audio. Yan yung binabayaran mo sa presyong yan. So worth it ba siya bilang upgrade? Well, depende pa rin yan sa hinahanap mo. Ganito kasi yan, kung ang priority mo ay mas mahabang battery life at mas komportableng pang daily use, pwede mo tong i-consider. Pero kung camera at performance ang inaasahan mong magbabago, hindi ito yung sagot. Kaya kung galing ka sa Redmi Note 14, same performance, same camera quality, pero mas malaking screen at mas malaki ang battery. Kaya para sa tech gamitin mo pa rin yung Note 14 mo at huwag mag-upgrade. Pero kung first time mo bibili sa ganitong price range, pwede mo tong i-consider. Ilagay na rin namin yung links kung saan mo to mabibili. Kung nakatulong tong video na to sa desisyon mo, i-like, i-share at mag-subscribe para lagi kang updated sa tech tips natin. Comment mo na rin kung ano yung pinaka-importante sa'yo pag pumipili ka ng smartphone.